As we all know, Norway is a country known for its beautiful landscape, high quality of life, and impressive economy. However, ano nga ba mangyayari when someone from a completely different culture relocate to this country? This is exactly we'll be exploring in this video. As a Filipino living in Norway, na-experience ko ang cultural differences and adjustments that come with moving to a country with a different way of life. Magmula sa language barrier, sa pagkain, sa weather, and sa social norms, there are many aspects that may seem challenging for Filipinos who are used to a more warm and family-oriented culture. So, if you're a Filipino planning to move into Norway or simply curious ka lang about sa cultural differences between the two countries, ang video na to ay para sa'yo. Unahin na nga natin sa lahat ay ang weather. Para sa akin, ito talaga yung pinakamalaking adjustment na ginawa ko simula nung lumipat ako dito. Siyempre, hindi naman tayo sanay sa malamig na klima. Sanay tayo sa mainit na panahon sa Pilipinas. Kaya sobrang laking challenge at struggle talaga yung pag-adapt sa malamig na klima dito sa Norway. Actually, nung paglapag nga namin ng Oslo Airport, 7 degree, lamig na kami nun. What more pa nung nasa Trondheim na kami, nasa 3 degree na lang. So, ayun, yung mga kaibigan Pinay naman namin dito, tinuruan kami paano manamit dito ng tama para paglalabas ka, hindi ka ganun kalalamigin. Layering is the key yan. Patong-patong na damit ako. Halos 3 patong ng clothes yung sa akin pag lumalabas ako para hindi ako lamigin. Ang na-adapt ko na rin naman yung winter weather dito, yung malamig na klima. Hindi ko masasabi na sanay na ako, pero nag-i-improve kasi masasabi mo na positive 1, positive 2. Minsan nagmamanipis na jacket na lang ako pag lalabas, pag mag-grocery. Pero pag syempre mga sobrang lamig, mga negative yan, nakamakapal na jacket. Next na nga sa listahan natin na yung language. Sa language naman, ang English ay not widely spoken here. Ang language nila, ang tawag ay Norse. Ang dialect nila ay ang Bokmol, yun yung parang Tagalog sa atin. There are many dialects here, pero ang pinag-aaralan namin yung Bokmol kasi nga yun yung national language nila. Currently, nag-class kami, nag-Norse course kami o yung Norwegian language class kami. Ang masasabi ko mahirap siya mahirap aralin yung lengguwahe dito Kapag nanonood ako sa YouTube, ang sinasabi saglit lang yung parang pag English speaker ka, madali mong magigets yung Norse. Pero hindi sa ganun kasi yung pagbibuild ng sentence niya iba sa English yung rumble kaya medyo nahihirapan ako. 3 months na kami nag-aaral ng language ng Norse, pero nahihirapan ako Pero yung mga basic, syempre yung mga basic na pagbate, kayang-kaya natin yan. Pero minsan naiintindihan ko sila pero yung sabihin mong magko-construct ka ng sentence na Norse, medyo nahihirapan ako and syempre need ko din i-build yung pagiging mahihain ko. Minsan gusto ko silang kausapin ng Norse pero nahihiya ako i-try baka kasi di ba hindi natin kaya ang ginagawa ko na lang, nag-Google Translate na lang ako pag gusto kong i-practice yung sarili ko. So ayun, medyo malaking struggle talaga to para sa akin, pero syempre sisipagan ko mag-aral ng Norse, di ba? Kasi kailangan talaga yun para sa exam para maging permanent residence. Ang next na nga sa listahan natin na yung food. Para sa akin, malaking adjustment din to kasi hindi naman uso yung kanin dito sa mga Norwegian Talagang bread and ham sila, bread and cheese, kung anong palaman yan. Para sa akin kasi ako nakikibagay din ako sa kanila kapag tanghalian dito. Kahit medyo gutuming ka, baon ko talaga tinapay. Saka hindi ako nagpapakitang kumakain ako ng kanin sa kanila, though pwede naman, di ka naman magbabaon ng mga maamay na pagkain. Kaya ayan, ang lang sa akin kasi sanay tayo sa kanin, di ba sa Pinas, umaga, tanghali, gabi kanin, pero dito, sabi nga nila nangangayayat daw ako ewan ko, baka sa video lang kasi bawas na yung kanin lalo na pag pang-umaga ako, isang beses na lang ako nagkakanin kasi yun nga, tanghali na gumising, di na nakapag-almusal ng umaga, tapos yung tanghalian mo, tinapay lang. Kaya ayun, malaking struggle siya sa akin. Pero pag panggabi, ilan lang kasi kami panggabi, kaya nakapagbaon naman ako ng kanin. Pero ang sarap ng pagkain dito, lalo na nung party, mga traditional po nila na gustuhan ko. Kaso parang gugutumin ka pa din talaga pag walang kanin. Likas na talaga sa Pinoy yung kanin diba? Rice is. Dako na nga tayo sa health and
Pagdating naman sa medicine nila, may tinatawag dito na Paracet. Itong Paracet na to, kakaiba, hindi tulad sa Pinas. Kasi itong Paracet na to ay para sa ubo, sipon, lagnat, sakit ng tiyan, sakit ng kasukasuhan, sakit ng katawan, o kung ano-ano man na basta yung kahit anong sakit mo sa nangyayari sa katawan mo, yun yung ire-reseta sa'yo. Diba sa atin, iba-iba yung gamot natin. And ako personally, nagdala ako ng mga gamot na galing sa Pinas bago pumunta dito. Kasi dun ako hiyang Pero thank you Lord, di naman ako nagkakasakit. Kaya halos walang bawas yung mga gamot ko dito. And sobrang thankful ako sa vaccine dito na hindi ako nagkakasakit. Although na malamig yung panahon dito, hindi ako nilalagnat, hindi ako inuubo, hindi ako... Minsan sinisipon pero normal lang yun dito. Pero halos wala talaga. So next na nga natin sa listahan ay they drink tap water. Yeah. We drink tap water here, yung tubig gripo, yun lang po yung iniinom namin. I don't know sa mga bata, pero ganun din naman ata. Ewan ko kung nagmi-mineral sila. Wala kasing mga mineral station dito. May mga mineral water sa grocery, pero siguro sa mga bata lang. I'm not sure about that. Pero kami, tubig gripo yung iniinom namin. Sobrang malinis, walang lasa. Kasi hindi uso yung pollution dito Yung water pollution and malilinis naman yung mga ilog-ilog dito. So, safe na inumin yung tubig gripo dito. Tipid pa, di ba? And malam, next na nga natin sa listahan ay they are strict when it comes to segregation of waste. Yan, sobrang higpit nila pagdating sa pagsisegregate o pagsiseparate ng basura sa basura. Hindi tulad sa atin na biodegradable and non-biodegradable lang. Tapos ako, pag nagtatapon ako ng basura sa amin sa Maynila, talagang sama-sama na Pumapayag naman yung basurero Pero dito hindi pwede kasi ang papagalitan dito yung yung may-ari ng bahay. Pagka mali yung mga pagsesegregate mo ng waste syempre, hindi mo naman gugustuhin yun kasi yung may-ari ng bahay na inuupahan namin, yung boss mismo namin sa trabaho, di ba? Hindi mo naman gugustuhin na mangyari yon. So, paano nga ba nangyayari yun dito? Paghihiwalay mo yung mga sa pagkain, yung sa food waste, tas hihiwalay mo din yung malinis na papel sa malinis na plastic, sa maduming papel, maduming plastic, tapos iba pa yung mga nare-recyclable. Yung mga recyclable dito, yung mga sa Coke in can, yung mga ganyan, yung mga plastic bottles, nababalik siya sa grocery, parang ipapasok mo siya sa machine. Sana minsan mapakita ko yun sa inyo, na mako-convert siya sa pera na pwede mong ibili ulit sa grocery. So, ayun, kaya sobrang linis din dito kasi sobrang higpit nila sa basura. Yun yung maganda talaga. Susunod sa listahan natin ay transportation. Ang sagot talaga sa transportation dito ay car. Ang car dito ay necessity, hindi siya luxury. Halos lahat ng tao dito may car kami. Wala kasi bago pa lang kami. Actually, hindi pa namin kailangan sa ngayon kasi malapit lang sa kami sa grocery. Kapitbahay lang namin yung grocery. Tapos, konting lakad lang naman yung, di ba, yung trabaho. So, nakikisabay-sabay lang muna kami sa mga kaibigan namin kung may pupuntahan na malayo. Pero, accessible man dito yung transportation ng bus and ferry yan. Nasubukan naman namin yun nung pupunta kami dun sa Trondheim, nung mag-aasikaso kami ng mga papeles. Pero kasi yung bus dito, kasi parang siya on a scheduled trip siya, almost per hour. Tapos pag naiwan ka, diba, wala na, mag-aantay ka ulit na 1 oras or 2 hours, ganyan. Ganon din sa ferry o yung parang maliit na barko na pwede mo ding isakay doon yung mga kotse mo. Tapos, ayun, kasi ibang-iba siya sa Pilipinas na sobrang accessible ng public transportation na, di ba, yung mga jeep, mga tren natin, tapos may mga tricycle pa or something. Basta, di ba? Minsan nga naisip ko na miss makipagsiksikan sa ng Pinas May mga ganun ako naiisip minsan yung mga, kasi dati araw-araw akong nakikipagsiksikan sa LRT pagpapasok, pero ngayon hindi na natin mararanasan yun dito. So, ayan, and din dito wala ding mga angkas or yung mga, pero may taxi or parang Grab sa atin, tinatawagan sila, magpapa-schedule ka ahead, susundin ka sa bahay, tapos ihahatid ka sa pupuntahan mo. Pero syempre, pricey yun, di ba? Hindi mo gugustuhin. Kasi kaya ako nasabing kaya ako nasabing car is everything dito kasi yung mga bus di naman makakapunta sa mga loob-looban kasi parang siya point to point. Stores are closed on Sundays. Yan. Isa to sa malaking kaibahan natin sa Pilipinas, 'di ba? Sa Pilipinas pag Sunday tayo nagmo-mall kasi walang pasok, parang family bonding. Dito hindi. Pag Sunday pahinga lahat ng mga pamilyan dito. Mall, grocery,
hardware, ano pa ba, gadget store, tapos yung mga Brook Boutique o yung mga used item na store, lahat sila sarado. Parang restaurant ata bukas, I don't know kung lahat, pero kasi nakakain kami kahapon, Sunday kahapon, nakakain kami sa isang restaurant sa Visa sa katabing bayan. So, isa yun sa mga kailangan mong tandaan pag pupunta ka dito kasi dapat Sabado pa lang namimili ka na ng mga kailangan mo Sabado ng gabi o kahit Sabado ng gabi. Hanggang gabi naman bukas yung family. Indians don't use ma'am, sir, or boss. Yan. Sobrang iba talaga to sa Pilipinas, sa nakasanayan natin. Dito ako medyo naiilang Pero ngayon medyo na-adapt ko na kasi biruin mo, di sila tumatawag ng ma'am, sir, or boss na kahit yung may-ari ng kumpanya, tatawagin mo lang sa first name niya. Yun. Iba kasi dito, hindi ganun kalayo yung gap ng employee sa mga matataas, mga CEO, mga COO. Ayan. Unang-una nga pagdating pa lang namin doon sa airport, sa may Trondheim Airport na ang sumundo sa amin, isa sa mga boss, isa siya sa may posisyon sa kumpanya. Tapos, tinawag ko siyang sir, tapos sabi nung kaibigan namin Pinoy na sumundo sa amin, kasama niya na, uy, hindi dito, yung mga ma'am and sir, kailangan tatawagin mo lang sila sa first name nila. So, ayun, ako talaga minsan naiilang ako kasi sa atin sa Pinas, kabastusan yan Pero dito, normal thing lang yun kasi gusto nila pantay-pantay lang talaga dito yung kung ano ka, kung empleyado ka, kung ikaw yung may-ari, gusto nila pantay-pantay dito. Kaya isa nga yun pala sa maganda dito Parang hindi sila nagsisik ng validation dito tulad sa atin, 'di ba? Na kailangan sir talaga yung tawag mo. Pero syempre, different country, different culture, kaya ayun, kailangan mong ma-adapt 'yon. Medyo nakakalito lang din sa una kasi nasanay ka talaga na kahit sino, 'di ba? Kahit yung tawag mo sir. Lahat ng makasalubong mo, sir, na sa kumpanya dati sa Pilipinas. Sa atin nga magpalibre ka lang ng 2 case na beer. Boss na tawag sa. Dating naman sa mga bahay dito, they don't have gates and fences. Even though yung mga malalaking bahay, hindi ko nakikitaan ng mga malalaking gate unlike sa atin, 'di ba? Kasi kaya lang naman tayo nagmamalaking gate, 'di ba? Kasi may magnanakaw, may mga akyat bahay, hindi naman uso yun dito So, pero yung mga iba dito may bakod na talagang maliliit, yun hinahakbangan mo lang. Pero siguro lang nila yun parang markings lang ng property nila, kung hanggang saan yung property nila, yung lupa nila. Pero sasabihin mong nagtataasang bakod na tapos mga malalaking gate, hindi uso yun dito kasi wala na mga magnanakaw. In fact, di ba nga sabi ko sa mga nakaraang kong vlog, hindi uso dito yung mga naglalak ng bahay na talagang pag may kailangan nga kami, papasok lang kami sa bahay na yun kahit wala sila. So talagang ayun ang kaibahan natin dito sa Pilipinas and siguro kasi talagang safe talaga dito kaya ganun yung mga nakadesenyo talaga yung mga bahay na to na talagang walang magnanakaw. Alam ko nga yung mga bintana dito madaling mabasag to So ayun, and dagdag ko na lang din, halos lahat pala ng mga bahay dito ay may basement. I don't know kung bakit, pero kami, yung basement namin, doon kami naglalaba, nagiging washing room na namin, laundry area. Tapos, stockan na lang din ng mga gamit. So, ayan, minsan mag-vlog pala ako ng house tour dito, ng what it looks like ba ng apartment na dito sa Norway. Punta na nga tayo sa finance, and ang maganda dito sa Norway ay everything is cashless. Yan, ako, nakakanood din ako ng mga video, mga YouTuber na mga galing sa city, sa Oslo, and iisa lang yung sinasabi nila, everything is cashless. Yan, meron kaming widely used na ginagamit dito yung na app, yung Beeps, yan. Parang Gcash siya sa atin pero hindi siya totally Gcash kasi parang bridge lang siya Parang yung application na yun ay kino-connect niya yung sa online bank mo. So, nag-i-store ka pa din ng pera sa online banking mo. So, yung grocery din dito, cashless system din na may sarili silang app na i-scan mo lang tapos papasok na din yung points, nakakonekta na rin yun sa banko mo, sa online bank mo. So, ayan, ang kagandahan dito, di mo na kailangan mag-withdraw na dala mo lang lagi, cellphone mo or yung card mo, yung credit card mo or yung ATM mo, pwede mo rin itap. So, ayan, naalala ko nga nung bago kami dito, yung boss namin, bibigyan kami ng pera na talagang wala, sa sobrang hindi uso yung pera, wala nang laman yung
ATM, di nilalagyan ng laman ng pera yung ATM kasi nga cashless. Ayan na nga yung ilan sa mga cultural differences and adjustment na na-experience ko dito sa Norway. Maraming salamat sa inyong lahat kung tinapos mo man ang video na to. And kung may nalimutan man akong di isama sa listahan, for sure meron akong hindi na isama or nalimutan. Comment down below kung ano mang cultural differences yon na hindi natin na isama. And dito ko na lang tatapusin ng video. Maraming salamat sa lahat. Kung sa tingin mo nakatulong sa itong video na to, a little bit of educational and informational, sana baka naman masubscribe mo tong YouTube channel ko, di ba? Maraming salamat sa inyong lahat. Kayo ang dahilan kung bakit ko pinagpapatuloy ito, and mag-expect pa kayo ng madaming video na gagawin natin, mostly tungkol dito sa mga buhay ko dito sa Norway. Vlog, tapos minsan may mga tips tayo katulad nito, pero kahit ano pa man yan, gagawa tayo ng mga video tungkol dyan. So ayun na lang, dito ko na lang tatapusan ng video. Please mag-subscribe na mga sa channel ko. Dito na lang tatapusan ng video. Paalam!